pleasure. Salamat sa inyong pag-bear with me sa Cebuano, ha? Nabo may nasabtan? Meron kayo naintindihan? Ang tabar na pala, parang Tagalog na rin ako. Tabar na pala. Huwag ka sa mag-uting kasi nakagdili naman si Cebuano eh. Yung mga Tagalog. Ang linog. Linog. Linog, lindol. No? So, parehas na ba? Okay. So, nalagay siya gamay. Di mo itong count 15 minutes mo. Bali, ano lang. Reminders lang, review ko sa ating para sa kanina. Namatay title ako, no? Parang mahatagin pa sa mga no? Ang title is Ale El Yahweh. Ale El Yahweh is come up, ascend to Yahweh. So, di basta-basta taas kasi even ang mga 70 elders o katong si Aaron o doon niyang anak na dapat amigo, wala makaadto sa taas. Kinsa rin na nakaadto? Si Moshe lang. Hindi kita basta-basta rin marag Ale El Yahweh, hindi basta-basta maka-akyat papunta kay Abi-Abi. No, katulad yung pinakabalaan nila ang hindi maka-adto. Kaya mga adto pa sa kumamatay. Di ba? Kaya during that time, nakakordon ang Mount Sinai, ang bisag hayop na budula itong parameter, no? Yan nakakordon, patay. Nalahan ko po Israel, ikaw na lang Mose, hindi na mo kaya ang tingol ni Yahweh. Ikaw na lang. So, yan. Kaya from Sinai ito, pero makita na ng connection sa Torah kanina, sa Haftarah at sa Kabisulat. Sa walang tanda ko yung ang Kito Bimbe, hindi na siya mag-connect no? Kaya makipatag mayo. So, kaya tingnan pa masyado. Pero ang hirap, no? Dito lang tayo sa nakakonect na. So, from Sinai to the Supper, the Covenant Journey. 3-part, kung gusto niyo kopyahin, pwede niyo devotional or maybe this week, gagawa ako ng devotional part na pwede nyo gawing devotional every night, no, para sa next week, no? Ito sample lang to na na 3-part devotional series connecting Exodus 24, Isaiah 61 to 60-61 and Matthew 26-27 to 28. No, ang theme sa Old Testament o Old Covenant, no? Ang theme sa first part is sa Exodus 24, 1 to 8, the Old Covenant sealed with blood and obedience. Ang mga key points dito, Moses mediates the covenant between Yahweh and Israel. Without Moshe, wala makahimo ang Israel sa pag-ipag covenant kay Yahweh. Tapos, the blood, yung dugo, sprinkled to seal the covenant. Yan talaga. Without blood, you cannot establish a covenant. Why covenant may mo kung wala dugo? To even marriage covenant, nagay dugo, no? Tanan nga covenant, nagay, meron talagang dugo, no? Sprinkled, no? The people commit to obeying the law. Ang mga tao, ang bayan ay nagko-commit para sundin ang batas. Ano sabi ng mga tao after sa pag-establish ng covenant? Amen. Ano ibig sabihin amen? So be it. Gagawin nila. So, ano makita din reflection dito sa part 1? This covenant formed Israel's identity as a holy nation. It was sacred but conditional, based on obedience. Based sa ato mga isuot sa atong covenant, di ta pwede maka-establish covenant kami ay kung di tayo susunod. No? Hindi tayo susunod sa Kanya. So, magpasalamat tayo kay Yahweh na tayo in-invite na magiging part sa Kanyang covenant people. No? At naway tayo tutulungan niya na yung holiness at yung righteousness natin ay ma-boast. And then ang ating, we always remember ang cost ng relationship na ginawa natin sa Kanya. So sa pangalawang session, no, the glory and promise, Isaiah 60, 1-3 and 61, 1-3. 3. Anthem, prophetic hope for restoration and a new covenant.
Mga key points nito, Zion will shine with Yahweh's glory. The atonement one brings healing. Anointed one brings healing, liberty, and joy. Then mourning is exchanged for praise. Ruins are rebuilt. Then reflection we can get from this. Isaiah speaks to those in exile and despair. The promise of a new covenant is rooted in grace, not just law. So, yung anointed one, yung ano, so alam mo ba kung sino yung anointed one? Ang Messiah pa rin. So last session, the new covenant fulfilled. Matthew 26, 27 to 28, ang theme nito is Yeshua's blood inaugurates the new covenant. Ang key points dito, Yeshua declares His blood as the seal of the new covenant. Drink this blood, this is the blood of the new covenant. So this covenant offers forgiveness and eternal restoration. And it fulfills both the law of Exodus and the hope of Isaiah. And we can reflect from this, the Last Supper is not just a ritual. It is a divine turning point. Grace replaces sacrifice. So wala nang sacrifice, grace na hangat. I rather have mercy than sacrifice. Then relationship replaces ritual. So wala na po mga tradisyon o mga ritual ang pinapaigting natin ang relationship natin naman. So in summary, sa theme, no, sa both scriptures, ang covenant through the law and blood. Then sa Haftarah, promise of restoration and new covenant. Sa Besorah, new covenant through Yeshua's blood. Ang mediator sa Old Covenant, si Moshe. At sa Isaiah, the anointed one. And then sa Matthew 26, Yeshua. Then ang blood, sprinkled on the altar and people in the Old Testament, in Exodus 24. In Isaiah, implied in healing and redemption. In Matthew, poured out for forgiveness. Then glory. In Exodus, Yahweh's presence on Sinai. Makikita ng presence ni Yahweh sa Sinai. And Isaiah 60:61, glory rising on Zion. Then Matthew 26, glory revealed in Yeshua's sacrifice. Then lastly, restoration. In Exodus 24, Israel's formation. And in Isaiah 60:61, Zion's renewal. And Matthew 26, the congregation. So the birth of the congregation and the global mission. Tens of nations, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit will guide them in everything that they have to do. And then, yan na po, at sana may natutunan tayo sa konting lang natin, tidbits of information about sa passion natin this week. God bless and Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.